bago po so pastor, salamat pastor. So, dito na ganun sa pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 6 verse 9. So, before kita magbasa, story ka lang na yun. Now, ano na yung isa kapangutan na I believe every faithful servant sa Ginoo siguro na pangutahan na nato ni. However, dili lang kita anak ng bukal sa pagpangutahan nini. Dili po tungod kay wala na tayo gugma sa Ginoo. Dili po tungod kay nagduha-duha ta sa pagkamayo sa atong Ginoo. Hindi tungod sa mga pangutahan ta nini kay grabe kita ka-faithful na naga-labor for so long sa tuwang pagpangalaga niya sa Ginoo. Na times, discouragement o disappointments mo. So makapunta na ta, Lord, na ako kaya natulog? Nabot pa tayo sa point na nag-preach tag sermon, nag-wonder ta, if whether anyone among our fellow believers carried it home. Nag-wonder ba ta? Nagpapangutana ba ta? For so many times nag-aampo kita, we pray for someone. Day after day, nabuta tagpila katuig, and yet we only watch them to drift more and more far away sa Ginoo. Nabuta ta, kapangutana kita na grabe pag-work out nato sa tuwang kinabuhi in someone else's life. Quietly wondering kung does it really matter kung ako i-invest ang time para kanina. If kanak ng mga pangutana isuon, iabot sa tuwang kinabuhi, then para ni sa tuwang tulong sa Ginoo. Gusto ko kamudalon sa storya sa farmer. Pamilya magbitalong kami mga farmer. Kung kita ikapan sila, kita uban sa ilang field na ilang nagparuan. A farmer, after siya mag-plant sa mga binhi, makita nato dahil ba ang bunga? Makita ba dahil nato ang progress? Makita nato rather, ang usang ka-feel as if grabe ka quiet, kaya grabe siya ka-empty. Wala kayo makita na gagmay na nubo. Wala'y visible na kausaban. Para kang bisan kinsa na mulabay, makainom din ka, wala'y kapuslanan na kita. Nakita nato nga natanuman na siya biniyapan, kaya balang kita na totoo ba makatapos. Yan ang usa ka-farmer na nasayad siya ang buluaton. Dili siya nagabalaka. Wala siya nagabalaka siya na tanong. Dili siya kinahanglan wato kada buntag kung i-check niya iyahanap kung lukaton balik ang iyang bini nga gitanong para i-check kung gitubo ba niya wala. Nabay mo na diri ha. Nagatanong. Di ba wala? Rather, ang usang ka-farmer is simply waits. Not because nakasabot siya kung sa'y naitabo, inanong sa yuta. But because he trusts God who designed the seed and appointed the seasons. Yes, the field may appear silent in zone, but silence is not the absence of life. Di man nato makita ang pagtubo sa sakabini na gamay sa hinta. It doesn't mean wala na ikinabuhi niya. Beneath the soil where no human eye can see, igsoon God is working. Munang may igsoon if naisasama nato na ginabati nato sa yung pagudlay. Along sa atong journey sa atong pag-serve sa atong Ginoo sa atong mga ministry sa iyang itaas ka na po.
So do not mistake the silence of the field as if it is the silence of God. Yes, we have faithfully preached, faithfully prayed, faithfully discipled, faithfully served, faithfully sown the seed of God's word. Yet, usahay ang kamaturan is this, hindi din makita ang mga. Ang pumuntahan na, Lord, magpadayon ba ako? Magpadayon ba ka? But sometimes, walang problema sa tao, even sa mga alagad sa Ginoo na dugay nasa pagpangalagan. Sometimes we faithfully sow God's seeds, yet we quietly wonder whether anything is taking root. Naugatan mo yung kanisang pulo. Sometimes we mistake God's hidden work for God's absent work. Tungkol hindi na ito makita ano na yung Ginoo sa iyang trabaho, sa iyang pagpamuhat, sa kinabuhi nga ito ang ginagawa, usay mo kapagutan ng tanong, naabagin ka. Usay mo abutan niya na. And sometimes we begin carrying the harvest when God only asks us to carry the seed. And that is why we are being reminded sa Ginoo, pinalisan po ito. Atong masama Galatians chapter 6, verse 9 and 9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Atong ikaw atong mga. Let's pray. Father, we thank you for this evening, O God. We praise you, magnify you. Salamat sa mga tulong, O God. Salamat sa mga pagdalas ng tagos sa evening, O God, sa desire to learn, to know you will. I pray, Father God, na ang iyong purpose by which mo ipadala ng mensahe, but it will be served sa imong katawan na nagapaminaw, and you alone, O God, will be glorified. Kanita na ang mga ginampo, nasalig sa mga Panginoon Jesus. Amen. Now, kung basahan nato ang kanina na passage, this is kanina verse, appear siya as if nag-talk siya about perseverance. If you do not give up, hindi kita magmamayon. But kung ito na siya pamalandungan so it is about something even greater. Ano naman? Kung yung mga pamalandungan na pulong sa Ginoo, it is about the faithfulness of God. Why? God never commands His servants to continue without first giving them a reason to continue. Ang Ginoo nato, dili maghatag og pagmando kung walay rason, kung walay katuyuan, kung walay purpose. Dili siya maghatag ka nato og pagtawag, ministry para lang for the sake lang na trabaho. No, it always has a purpose. Hindi na ito makita na in all those things, God is faithful. Every command gives rest upon His unchanging character. Therefore, muna siya ang timeless truth na ito makita. Because God remains faithful to His promises, His servants can remain faithful to their calling. So, ang pangutana ka is this: how does God encourage weary servants to remain faithful? First, by calling us to continue the Spirit-led work He has entrusted to us. Bantay mo sa verse 9, first part, yung dila, and let us not grow weary of doing good. May suon, the very first thing nga gihatag sa Ginoo sa mga nagakaluyan, ang mga alagad niya, dili promise sa inyo naghatag siya sa kanaging exhortation. Yung siya, let us not grow weary of doing good. Wala siya na yun nga, ayaw pagkaluya, but rather, kapantay mo kung saan start, let us not grow weary. Kaya, duha ka words nag-reveal na wala tayong na-isolate sa Ginoo as individual na mga magbubuhat niya. Isulong ka na rin sa ara. Una sa tanan, kaubay na po ang Ginoo. He's speaking sa iyang katawan all together. Throughout tayo nga chapter, matawag din siyang masahon at kung balikan niya sa itong paguli at itong pamalandungan, ma-remind kita nga ang church is live in a community. Dili sa katao. Because God never intended His servants
to walk this road alone. Now, what does it mean to grow weary? Pasabot kaning awareness that God speaks about is not simply na gakapoy kita sa panglawas, physical exhaustion. Pero ang kamatuan is this faithful ministry is tiring. Isa na rin ang napangalagan sa Ginoo na wagi kapoy. Isuon na sa ng Ginoo nga, human as we are, we grow tired. Even Jesus himself invited sa mga gakaloy ng mga tao to find rest in Him. And the awareness, aning a verse, is deeper. Why? It is the discouragement, aning awareness, the discouragement of the heart. And that moment na mo kick in ang discouragement, muna mo tintal ka nato, noong sa, we stop faithfully obeying God. It is when the silence usahay sa field na wakay nakita na uy, wakang gini na tubo, unsa na magini, unaan na nag-permanente. Usually, pag iunahan na kayo, grabe ka silent ang field, usahay, it speaks now louder than the promises of God. Sa itong kinabuhi. Walang makapunta na rin the Lord. Where can pa ba magpadayan? Or should I go somewhere else? Muna siyang danger. Because when discouragement mo settle na sa itong kasing-kasing suon, muna mo palayo si mong tao. A discouraged heart soon becomes a disengaged servant. Pwede ka nga naakagasin pakakanunay. Makita ka present. Mentally, spiritually soon, absent na ita. Muna ang Ginoo nato, naging let us not grow weary. Walang kinadinay sa Ginoo nga trabaho sayo. No. Dili lalim mag-alaga sa Ginoo. Hindi mo sunod siya. Rather is protecting His servants from allowing discouragement to keep them from continuing. Hindi mo sunod ang Ginoo nga ma-discourage ng tao bilang ang pabilin. Gusto ang Ginoo padayon kita ngadto sa katapusan. Unang Ginoo, ayaw pagkaluya sa unsa. Do not grow weary in doing good. Nausa doing good. Dili siya merely doing kindness ng mga action kung ano na yung opportunity na moral sa pagkinabuhi. In this chapter, doing good is the spirit-led life nga gihatag sa Ginoo, i-describe na daan niya through His Word. Muna bumalik ka sa verses 1 to 6, dila mo makita kung sa dining doing good na ginasigutan niya dali. It means restoring those who have fallen gently. Bearing one another's burden, that is doing good. Sowing to the Spirit, serving God's people, those are the things that is being explained, that is doing good in the sight of God. And faithfully proclaiming His Word. In other words, doing good is faithfully continuing the work God has already entrusted to His people. Notice, wala siya maghatag ng bago nga buhaton. Dapat muna po ninyong buhaton. No! What God is asking is to be faithful on what He has already told you to do. If you have been called to be a pastor, then be faithful in pastoring the sheep. Kung gitawag ka sa Ginoo, kung asa ng ministry ang ibutan, then be faithful there. He is calling them to remain faithful in what they are already doing. Kung sila ginabot na kudaan. Meaning, if gitahasan na sa Ginoo, that we restore a believer or a friend or kinsa man na siya to God, then let's keep doing that. Patayon. Continue serving, continue praying, continue shepherding, continue sowing the seed of God's Word. Muna yung nasulti. Para sa shepherd ba?
Kung ang sheep ba mo wander away, lakaw, wala ko nang eat. Masay ko akong shepherd. Sa lero to. Wala. A shepherd, iyang mindset is this, once na ninaputan na pag-yapit kulang, isa ko isikuan. Wala na rin. At tungkol din na niya kuha akong ginaiya. Iya na po yun. Then not after pila ng kaadlaw, nilabay, ni wonder na balik ang sheep. Nagdakwat siya na po. Gusto ba itong shepherd ka mo? He goes after it again. Bisan pagkapilan siya rin ito. Latagaw, maglakaw-lakaw iyang balikan because una ang shepherd. Not because the sheep deserves another chance, but because that is what shepherds do. Pero hanggang matuong ka nato, kaysa pa rin kalibuhatan ng balik, i-reject na dahil nato siya. This is not what shepherds do. Igsoon. Igsoon, inulaan ang model si Christ kanyang magkarapo. Mga tao, how many times has Christ restored their life? How many times has He patiently borne with our weaknesses? How many times has He welcomed us back when we wandered? Kung atong chief shepherd, wala nag-grow weary in restoring His people. Then those who shepherd under Him, ikaw ako, we must continue reflecting the heart of Christ. Ayaw padala sa pagpati. Padala sa pagkamayo sa inyo. So, siguro ang greatest struggle is not that nag-stop na nag-serve. Nakakaroon din because personally. Rather, sayang problema is that the discouragement has quietly begun whispering sa akong mga kasing-kasing. Ayaw na siya. Wala na siya pag-asa. Pasagli na siya. Itugyan na siya sa lahi. Isulit na magpahinga sa umong sa kaaway. Rather, let us continue the work God has entrusted to us. Not because naitakay siya, but because we know for a fact that the one who entrusted it to us is faithful. Ibutang ang mga katawan sa mga panon. Ikaw ang ipadumala sa ino. Because God knows you can handle them. Not because you're strong, but because He knows you are faithful to Him. Now, kung panahin tayo yung faithful sa panglalakaw, saan ito pagkabalo worth it pa rin tanan? And so, God encourage us, the weary servants, by number 2, promising a harvest in His perfect time. Second part of verse 9, for in due season we will reap. May so on, having lovingly called His servants not to grow weary, God now tells us why we should not grow weary. Ano di matangin magkaluya? Because muna ang promise, in due season, we will reap. Ay, alam niyo yun. Matay mo, gamay na tayo siya ng word yung sa English kanin 4, pero dako ka siya kabuhatan naman. It carries great encouragement. Makapagpadali kita magaluya kay tungod na ayot na niyon. It tells us that God never gives a command without also giving a reason to obey it. Ano sa may reason to obey it? There's a promise. Our perseverance is not built
upon the certainty of what God has said, but that leads us to another important question. Sa man, what is the harvest ng i-promise Ginoo? Kinahanglan nato na yung masabtan kung saan na ginasulti na yung harvest. Why? Para dili taman led astray. So again, kinahanglan ng mga trasbalik kamay. Sa kagaya mo dali, the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. That means the harvest is not simply bigger churches. Ang harvest is not larger ministries. Ang harvest na is not immediate, visible success. Doon ang mga butang, they may come by God's grace. But they are not the promise and the text. So on. The harvest is the fruit that God Himself produces through Spirit-led faithfulness. Kung saan siya? Muna siya ang glimpse sa harvest na pinapakita sa Ginoo. And we need to realize this. Una, may first harvest. Lives transformed by the gospel. Ang mga kinabuhi ng ipagbago tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang harvest mo ng mga believers that are growing in Christ. Gradual man. Munang harvest. Broken people na ipang-restore sa Ginoo. Munang harvest iksuon. The church becoming more like her Savior. Munang harvest. It's not talking about the numbers only. But the fullness of the harvest still lies ahead. Naman, muna siya ang adlaw mabalik sa Ginoong Jesus. Muna siyang fullness. The day when every hidden act of faithfulness will be revealed. The day when every seed na faithfully ako ang ginatanong para kang Ginoong Kristo will prove that no labor done in His name was ever wasted. Then notice, sino daw na? In due season. Kakisa mo niya season. Season is sa Ginoo igsoon. Ang harvest, season sa Ginoo. Dili ni imuha, dili ni ako Matay mo sa trabaho sa farmer. The farmer only faithfully prepares the soil. He faithfully sows the seed. He faithfully tends the field. Tanggalan kung sa mga sabot kung kinahanglan. But he cannot command the harvest. Why? The season belongs to God and God alone. God has never called us to manage His timetable and so on. Gitawag ka sa Ginoo para saligan ang iyang timetable. Naipadali. Faithfulness does not equal kung sa kapaspas. But discipline does. When we preach today, usahay, ang ato ang paggilaungan dahil na ito, tomorrow, babago na dayon ang tao. When we pray today, gahop kita na ugma na dayon ang tubang. Kung ganisay kung takarong adlaw, we're only hoping na ugma, mature na dayon siya. Mubad ang pangayat sa Ginoo sa inyo. God's work rarely follows our timetable. Di masunod ang atong gustong ipag-isunod. Di na itong panahon na dapat ka ugma dapat ka malo na ka ani. Dapat ugma, di na ka magbuhat ani. Dapat ugma, inanani na ka. Sa iyo na ang gusto nga kapaspaso na ako ang tanan. But igsuon, that is not God's timetable. And God has never been late
in every person's life. God's timing is always perfect. Think about the servants God used throughout the scripture. Si Abraham, na siya katuwid kung saan niya ginagawat niyang promise na anak. Si Joseph, pila siya katuwid, nagpaabot before nakita niya ang very purpose sa Ginoo para sa iyang kinabuhi. Si David, nagpaabot og pila katuig. Yan nag-design siya sa Ginoo to be wearing the crown, pero wala siya dito nag-start. Even our Lord Jesus Christ spent 30 years in quiet preparation before 3 years of public ministry. Yet, here we are, always in a hurry. So God has never been in a hurry because His purpose is not merely to accomplish His work. Rather, the purpose ko sa Ginoo is this. It is to shape every servant while they wait on God's timing. May soon, kita. Perhaps you have been faithfully sowing for years. Sabi na siguro yung mga pagpaningkamot. Pila naka-sermon yung nahatag. Pila nakapagtambag, pila nakapag-counsel, pila nakapag-ampo, pila nakakainong kataong gidisikulo, pila nakapanimalay mong givisit, pila nakataong mong gi-encourage. And yet today, you find asking yourself, Lord, asa man ang alagin mo? So, wala yung tama sa Ginoo, don't mistake it. Ingon siya, there is a harvest. Muna promise Ginoo. Dili tungod kay na-earn mo sa imong pagparingkamot. But because God had already ordained it, He already had promised it. So yung angay buhaton is this, continue faithfully doing the work of God He has called you to do sa imong kinabuhi and just trust His timing. Continue sowing. Leave the seasons in God's hands. Muna makapul ta. Antay mo, wala mo sige tagatang sa oras, kung kaya mo yung oras, uy. Because every promise made by a faithful God will be fulfilled in His perfect time. And that perfect time is being not at one. Now, one final question remains. If the harvest is still in the future, if God's timing is not ours, how do we keep serving faithfully when we wait? Kung nalitubag sa Ginoo, He encourages the very servants that we are by calling us to persevere in light of His promise. Last point, last part, last section of the verse, it says, if we do not give up. So as we come to the final words of the verse, we discover that God has one final encouragement para kanatong tanan. If we do not give up. Now, let's not misunderstood kaniyang mapulungway. Because at first glance, mura siya ang kondisyon. It sounds like a condition as though God was saying na the harvest depends on how strong you are. Muna na kita ba, ay, kung bili ko mong down, kasi muna na kasi magkagaling ang kusgan ko. But that's not what God is telling us. Remember the flow in the verse. God has already promised in due season we will wait. Now He calls His people to continue living in light of the promise. In other words, God is not telling us to persevere so that we will become faithful. Rather, He's calling us to persevere because He is faithful. Kita ang difference? Wala kang pa, hindi na sa Ginoo nga dapat buluntad ka para mahimok kang faithful. Nung sa Ginoo, rather ng Ginoo, you will persevere
because I am faithful. Hindi lang ako sabi ng paglantaw. Think about it. Kung ang harvest nag-depend sa tuwa, then ano na yung gamay na reason para may pagkakampiyansa. Ano naman? Because our strength is so good sa dili, it will rise. Not all the time. At times, it will fall. So, hindi ka makamuhat ka rin, sige ka kung hindi ka makapamumbati, mauna na rin ka, patay, mabit ko, pag-ibig alam mo. You start comparing na yourself, mas ganda sila, mas naman. So, our emotions change. Ang atong circumstansya nagabago-bago. So, may mga panahon na puno ka sa kalipay. Huwag na yung mga panahon na na-struggle kita. But our hope has never rested in the consistency of our strength. It has always rested in the consistency of God's character. Ayaw kalimot niya na natin ay mong gusto sa Ginoo, wala sa inyong pagawin mo. And that is the very reason na makapadayon kita. Not because we never grow tired ng kapita, but because God never grows weary of keeping His promises. Sa Apostle Paul pa siya, he knew what it meant to become physically exhausted. He beat siya, he imprisoned siya, he reject siya, he misunderstood siya. Yet, he never concluded that God's promises had failed. Manalo niya tayo, grabe ang suffering. Why? Because ang kumpiyansa, ang confidence ni Paul was never in his circumstances. It was in the God who called him to do the work. And the same is true para kanatong tanan. The strength to persevere is not found by looking within ourselves and so on. It is found by looking again, always looking back to our faithful God. May so on, perhaps, karoon na panahon mo sa season sa pag-ministry. Blooming ba? Dito sa iyo kayo nung always blooming sa akin, panahon na paspas na panahon, hinay. Siguro na sa panahon na feeling mo ang iyong strength to do is so small. Yet you still have Christ, yet you still have the church. But you are weary. Kakaboy ka. If nakakana ka sitwasyon, then hear this word is on. Do not let today's discouragement determine tomorrow's obedience. Just because na-discourage ka karong adlaw, doesn't mean na hindi ka mag-obey tomorrow. Rather, kung usa ka pastor, keep preaching the word of God faithfully. Isa ka leader, isa ka deacon, isa ka trabahador, servant sa inyo, keep praying. Keep restoring brothers, keep bearing one another's burdens, keep sowing to the Spirit. Not because nakita na nato ang harvest. Subukan sa dili na ito makita ang harvest. If we can live long enough, hindi na ito makita. Kung padayon ta, dili ito kinakita na nato ang harvest, but because the God who promised it has never failed. He promised niya na harvest. Wala na nakakaroon ng sakit. But one day, so perhaps sooner than we might realize na atong faith beyond siya sight. The hidden work of God will fully reveal na siya sa tong buhay. And every faithful servant will discover that not one prayer, not one sermon, not one quiet act of obedience was ever forgotten by God.
Tanan na imo ang ihatag ng pag-alagad sa Ginoo. So, nakita niya. So mga isuon, God has encouraged us tonight by calling us to continue the Spirit-led work He has entrusted us. By promising a harvest in His perfect time and by calling us to persevere in light of that price. Because it's on God's faithfulness is present even in the silence of the field. Before kita mabiyaan ng passage, before kita mabalik sa ito ang tagsa-tag sa kasimbahan, before kita mabalik sa field kung asa ka ibutang sa Ginoo, adunay one final thing ang gusto sa Ginoo nga tawag na nato kami. Dili para i-examine ang ministry. Dili para i-examine ang field. Dili para i-examine mo ang katapan. But to examine our own hearts before Him. Let's ask ourselves, have I allowed discouragement to speak louder than God's promises? Pinalaw ba na ako kang sa akong kinabuhi na mas discouraged ko sa buhay ko? Na mas nakita na ako ang kalisod ka, discouragement compared sa promises sa Ginoo. Have I become more focused sa harvest than on simply being faithful? Have I quietly taken upon myself a burden God never asked me to carry? Times is on, walang mag-resulta sa ko ang pagpangalaga because there are things that only God can carry. Pero gusto kita makikapit. If the Lord has exposed any of these things in you, let's not harden our hearts. Rather, once more, God is reminding us na kung isa ka itong mga mata nila sa iya, na kung ingit na itong eyes nila sa iya, o hindi na itong ingit itong mga mata nila sa field. Not to the field, but to your faithful God. Why? Siya ang nagtawag kanino para sa paglatong kung asa ka. Siya ang naakanunay ng kiglakaw ng uban kayo. Siya ang muhatag o tinuod na magpagtubo di lang kanino, kundi bisan sa mga tao na iyong ginagawa. And He's still the one who keeps those promises. Therefore, so on, continue the work He has told you to do. Not because ang field nausap na or mausap pa, but because isuon kinahanglan tutukan ang kamuturan na atong Ginoo dili siya bago. May we never forget this truth, that the silence of the field has never been the silence of God. Rather, it is on the silence, usually, that God has already worked underneath. May the Lord bless His word. Let us pray. Father, we thank you, Anina, kagabi ang salamat din ang Diyos sa mga kapulong. Salamat, O God, for your word, O God. Imuhang tagaan at tagusan. Kadasi, para mapadayon sa pagpamuhan. Hindi, Lord, there are times that we grow weary. We thank you, God, na dili mo kami napasagot ng buhay. Rather, Father, ano na yung nagtabang. Nakakalagay mo. Ginapadala mo kami mga kaigsunan para Lord God, i-approve mo ang soul. Father God, I pray na even silent years sa mga pagpangalaga, even sa mga butang na wala na makita na Father, I pray na ikaw ng Diyos kamo kanunay himayao magsagigan na mapadayon kami Lord God sa pagpamuhan di itulod pagpakita ng Diyos sa uban na kami nakatrabaho hindi Lord God
Ikaw nga ang Diyos ng inalagaran. Anak ka naman, faithful na nag-auban, faithful na nagpatulog sa tanan. Kaya ikaw ang Ginoo na nagsugod, umaayong butang sa tanan ng katawan. Kinatapos kinitanan para sa magkaibigan. So we thank you, God, we praise you, we adore you. All glory, praises, and adoration belongs to you, Lord. In Christ Jesus' name we pray. Amen and amen.